Videohan natin na iniikot Mga kapatid, meron na namang bagong dating dito. At ito po ay Hyundai Tucson 2009 model, 2009 model. Ang reklamo niya, maingay. May kalampag, pero nung dinala nga dito sa amin, hindi kalampag yung narinig namin. Maingay doon sa mga umiikot na partes dito sa makina. So, posible, doon sa kanyang compressor, posible sa mga bearing, sa pulley. Pero ang ikinabahala ko dito, mga kapatid, dahil yung may-ari nito na mga seniors na, ang sabi sa akin, hindi pa rin po napapalitan ito ng timing belt. 2009, ngayon ay 2026, 17 years na po. Itong Hyundai Tucson po na ito, hindi pa napapalitan ng timing belt. Kaya agad-agad din, pinabuksan ko kay Jun Saudi, itong kanyang timing belt, ito, inalis yung cover. Tignan nyo naman mga kapatid, oh. Yan po ngayon yung kondisyon ng kanyang timing belt. Malapit na rin po itong maputol. Mabuti na nga lang po, nabanggit nila na hindi pa ito napalitan ng timing belt. At saka po, itong sasakyan na to talagang pinamamahayan ng daga. Tignan nyo po yung mga dumi ng daga, oh. Ayan, oh. Hanggang dito. Pati nga yung cover nito, sobrang dumi at may mga ngat-ngat pa ng daga. Tapos kitang-kita naman talaga yung mga ihi, no? Ayan, oh. Yung ihi kasi ng daga, talagang kakalawangin, yung mga metal parts dito sa may makina. Hindi na to inuwi nung may-ari dahil nga nung nakita namin itong timing belt niya na anytime soon mapuputol na, ito na, pinagawa na po dito sa amin. Tapos meron pong tinow na inabaha 2 days ago, yung talagang kasagsagan ng mataas na baha dyan po sa Village East, sa Cainta, minalas po. Ito pong Mitsubishi Expander po na to, 2 taon pa lang to. So 2024 model, nalubog sa baha, 20,000 plus lang din po ang tinakbo. At ngayon po, nandito na rin po sa Autorans. I-interviewin ko po yung may-ari nito at pakinggan nyo po, panoorin nyo po yung kanyang dahilan. Bakit niya intentional na inilusong sa baha ito pong kanyang Mitsubishi Expander. Mga kapatid, magandang hapon. Ito na, unang biktima ng baha na pumunta dito sa Autorans, si Romulo. Anong palayo mo, Romy? Romy po. Romy, okay. Si Kuya Romy, nalubog sa baha, saan? Sa may Village East Avenue. Village East yung Avenue. malalim na parte doon. Oh, Village East Avenue sa loob na mismo o Opo, sa sa Felix Avenue? Sa loob po. Sa loob mismo ng Village Village Avenue. East. Malalim doon di ba? Parang hanggang... Opo, doon sa parteng may malalim pa entrance. Bakit naman nakarating ka doon? Doon po na biyanan ko, asawa ko taga doon. Ano yun, inabot ka ba ng baha doon o... Hindi po, talagang nag-try na ako, iniwan ko na sa sa labas sa Felix Avenue. Mataas na siya. Ngayon, naglakad na ako papasok. Oo. Yung may mga nasalubong pa ako mga sasakyan, okay naman, nakalusot naman yung mga sedan maliliit. Sabi ko, kaya na rin expander to. Kaya ng Tapos, expander. tapos yun nga, sabi, in-estimate ko kaya talaga. Nung bumalik pa ako naglakad, tapos kinuha ko yung sasakyan ko. May mga nasundan pa ako sa lubog. Huminto po ako kasi may nakita ako mag-ina, bata. Oo. Doon daw po sila sa dulo. Nagmalasakit po ako. Mali ko lang, nag-ano ako ng makina, nag-brake ako, parang kumalmante yung makina ko. Yun na po siguro, parang na siya ng tubig. Tapos pagsakay mo mag-ina, pag abante ko, mabante ng konti, yun na po, namatay na yung makina. Bali, talagang tinignan mo yung baha dahil Kaya nakita naman, mong marami. may mga dumadaan. May mga dumadaan Mas maliit na pa po dito. nakakalampas, mas maliit pa Pero sa'yo. tuloy-tuloy po sila, hindi humihinto. Tuloy-tuloy. Ikaw naman, huminto ka dahil meron kang gustong tulungan. isakay. Opo, tulungan. Ayun. E di, yung paghinto mo talaga doon, syempre, kung tuloy-tuloy ka kasi, mahahawi ng konti yun eh. Di ba? Pag tuloy-tuloy ka, nahahawi yung baha. Huminto ka. Ayun, angat. Sabay pasok dito sa air cleaner mo. Nakatubig nga po. Ngayon, mga kapatid, itong expander na to, ini-start mo nang ini-start. Anong nangyari? Ayun na po, start. Ayun na, wala nang ikot yung starter. Nung una, pero nung umaga, tinry ko rin po. Kasi sinubukan ko palitan ng spark plug lahat. Tumutunog lang yung starter pero wala na. Wala na, ayaw nang umikot. Ayaw na po. Malamang, yung kanyang connecting rod, ano na siya, nag-stack up na. Malamang baluktot talaga yan. Yung huling ginawa namin, na baluktot yung connecting rod, ganyan din, ayaw niya nang umistart kasi nga, napabayaan naman sa kasa yun. Kasi dinala sa kasa nung may-ari, tapos pagdating sa kasa, ang sabi nung kasa, palit na talaga ng makina, hindi sinagot ng insurance kasi nga, ang dahilan,
intentional na inilusong. Ngayon kanina nag-uusap kami ni Kuya Romy, sabi niya sa akin, baka daw pwede pa niyang i-ano sa I-apply insurance. sa insurance. Oo, kasi nga, yung nakaraan na yon, kinuwento ko sa kanya, iyon, in-interview rin yun, inimbestigahan din, at sinabi nga niya, inilusong niya sa baha. Siyempre, di ka naman pwedeng gumawa ng kwento. Opo. Kasi pag napatunayan na nagsisinungaling ka, ikaw ang babalikan ng insurance. So, yung ginawa mo na yan, intentional na inilusong mo sa baha, hindi ka sasagutin ng insurance. Okay lang po. Oo, yan din naman yung vlog ko po kahapon, na naglalakas ng loob na ilusong sa baha, tapos hindi kinaya, yung tubig, hindi kasi kayang i-compress nung piston yung tubig eh. Ang nako-compress lang yung hangin. At habang yung hangin, kinukompress ng piston, umiinit. Kaya pag mainit na yon, nagkaroon ng spark yung spark plug dahil may nagbigay na rin ng gasolina yung injectors, malakas yun. Yun ngayon yung nagpapaakyat baba doon sa mga piston. Pero pag pinasok ng tubig, hindi niya makukompress yung parang bakal na matigas yun. Wala na pong combustion, gano'n. Oo, wala nang combustion kasi hihinto yung isa eh. So pag hinto ngayon ng isang piston na nakahigop ng tubig, edi syempre hindi ka naandar at mababaluktot yung connecting rod, magkakaganyan. Ang mahirap dyan, kung yung pagbaba ng connecting rod or naputol sa loob yung connecting rod, bumangga doon sa block na mintana o meron siya na damage, yun ang iniiwasan natin. Kasi ngayon kahit ikutin mo, yung kanyang sigunyal, ayaw. Oo. Sabi ko nga sa'yo kanina, ayoko munang galawin kasi kung dadalhin mo sa insurance, hindi ko pwedeng galawin. Hindi na po. Dito na lang. Kaso ang problema, Kuya Romy, hindi mo alam kung meron ka ring acts of nature doon sa policy mo. Hindi po. Kasi doon sa anak ko yung mayawak nung policy. ng insurance policy. Ilan na ba ang tinakbo nito? 25,000 mahigit po. 25,000, ilang taon na? Mag-2 taon ngayong December. Nagdadalawang taon pa lang. Mga kapatid, kahit na bago sa sakyan mo, tiwala ka na may insurance ka kahit pa may acts of nature yan, inilusong mo sa baha, nagkaroon ng problema, hindi talaga sasagutin ng insurance yan. Itong makina na to, nag-overhaul na kami nito. Sabi ko nga kay Kuya Romy kanina, pipilitin natin na ang talagang gagastusin mo lang dito, yung piyesang nasira. Kaya lang, overhauling gasket pa lang nito, mahal na. Tapos yung isang binili ko na connecting rod, surplus lang yun kasi dapat bibili ka 4. Ang sira lang isa. Ito, di ko alam kung lalampas pa sa isa sira. Kaya sana isa lang talaga. Ano ngayon ang desisyon mo? Kasi hindi ko pa ito nasisimulan. In-interview lang kita para makita ng buong mundo yung kagwapuhan mo. Decision ko po. Tiwala naman ako kung ano po yung dapat gawin. Papagawa ko na po. At saka taga-Pasig ka lang naman eh. Apa. Kahit araw-araw kang pumunta dito, makita mo itong nangyari sa makina mo, walang problema yon. Diba? Mababantayan mo yung makina mo. Ngayon, ang isa pang malaking problema, ito. Mula sa Ortigas, hanggang saan ka hinila? Mula po dun sa gate ng Village East. Village East. Hanggang dito. Hanggang dito. Diyan sa akin sa Baligol, hanggang dito, 11 kilometers. So, mga 13 kilometers yung hinila ka. Apa. Hinila. Automatic transmission to. Iyon ang medyo alanganin pa rin. Hindi naman kaagad-agad masisira. Pero sabi ko nga, kapag ang automatic transmission hinila mo, hindi nagsisirculate yung ATF niyan sa loob. Kasi hindi gumagana yung pump. Yung pump nakakabit doon sa torque converter, saka yung high pressure pump, pinapaikot naman ng torque converter yon. Hindi gumagana ang makina mo, kaya yung circulation ng fluid, wala. Pero umiikot yung output shaft mo. At doon sa output shaft, maraming mga gears na nakakabit doon. Kaya isa yun sa pwedeng madamage, pero sana wala. Kawawa naman to si Kuya Romy. Hindi ka naman siguro kanina hinilan ng mabilis, no? Dapat kasi mabagal lang kung hihilahin. Pwede yun, hilahin mo kung 20 kilometers per hour lang ang takbo mo, walang problema. Pero hilahin mo yan na tumatakbo ka ng 40-50, delikado po talaga. Anong maipapayo mo doon sa mga ngayon? Hindi pa naman tapos ang payo ko lang pagbaha. po, huwag nang maglakas loob. Kasi sarili din po natin ang mag-suffer, lalo na sa gastusan. Tapos pag kailangan yung sakyan, hindi nyo magagamit dahil nasa pagawaan. Kung may tutulungan, unahin na lang muna sarili kaysa sa iba. Ganun na lang. Hindi, tulad nga nung sinabi ko kagabi, alam mo nang dadaan ka sa baha, yung palang delikado na rin buhay mo dun eh. Kasi yung mga Ford na sasakyan, tulad yan, itong Ford na nasa likod, pakita mo, ayan, ang mga door locks niyan, mga electronics yan. Kung yung kotse, kasi ito mataas naman yung pickup na yan, kung yung kotse na naka-electronic door locks, mga Ford, nalubog sa baha,
tapos mamamatay na yung kuryente, adi wala na magsusupply doon sa mga electronic door locks, hindi mo na mabubuksan yun. Nakakulong ka ngayon sa loob ng kotse. Mas delikado. Tapos yung mga bintana, hindi mo na rin mabababa kasi electronic yan lahat. Kailangan ng kuryente. Kaya huwag nyong gawin na ilusong nyo sa baha. Ngayon, yung dalawa bang sinasabi mo mag-ina, naisakay mo ba? Hindi na. Hindi na po kasi hindi na umandar. Bumba Hindi na lang sila. umandar. Oo. Sa kagustuhang makatulong, Oo po. ayun. Wala naman akong sinasabi doon. Kaya lang, yung sitwasyon mo na yun, hindi na tama yun. Yung lulusong ka. Talagang siguraduhin na lang ninyo na wag na huminto. Kasi yun ang naging dahilan ko huminto. Kaya ako lang na tumirik. Ay, hindi, mga wag na, wag na. Yun nga po. Wag na. Kasi Wag na lang ito- talaga magkakasloob. Hindi, ito kasi mababa talaga ang ano nito, mga kapatid. Tingnan nyo, mababa lang yan oh. Yung sa air cleaner niyan Talagang makakahigop Makahigop. at makakahigop po ito. Oh. Kaya delikado po talaga. Huwag nyo nang itry, lalo na yung mga naka-expander na yan. Ilang expander na po ito. Hindi naman kataasan, di ba? Nga po. Pagitan lang po dito. O dito. Dito lang. O biro mo, bakit Taas ng nakahigop? detect. Yun nga po. Ha? Hindi naman kataasan. Ngayon, ang tanong ko pa kuya, yung bang loob hindi pinasok ng tubig? Pinasok po nung huminto na ako. Nung huminto ka na, Opo, nakahinto. gano'ng kataas? Kasi ang computer box niyan nandoon. Hindi naman po kataasan kasi hindi naman po kataasan kasi dito lang yun. Tapos yun lang pagka may dumadaan. Hindi ba basa ang carpet nito? Basa ngayon to. Basa po yan. Oh. Hindi bale, check ko na lang yan. Dapat hindi na muna kinabit yung baterya nito. Sa tingin mo, hanggang gano'ng kataas yung tubig? Nga dyan po. Hanggang dyan lang. Opo. Tapos nung nalubog ka na, ayaw ng umandar, anong ginawa mo? Ano po, may tumulong sa akin na papasok daw siya ng trabaho, mag-yellow delivery. Oo. Sir, papasok ako ng trabaho, tulungan na lang kita kung gusto mo, ikaw nang bahala sa akin. Oo. Tulak natin, alam ko kaya natin to. Kayong dalawa lang nagtulak. Opo. Magaan naman. Hanggang sa maiahon mo. Opo, papasok sana kami diretso, medyo malayo. Balik lang tayo kasi mas malapit. Kaya ayun, bumalik kami, binaubra Ang pa ginawa namin. mo ba, tinanggal mo kagad yung Opo, tinanggal ko po baterya? agad. Tinanggal ko po agad yung baterya. Ayun una ka agad Oo. ginawa ko. Ano ba yung insurance mo? Hindi ko alam kung ano insurance ko, basta 90,000 isang taon. Oh, Bakit? amkano? 90,000 po. Sobra yon. Ayun po ang ano, request. Hindi, napakamahal naman. 90,000 isang taon, comprehensive insurance. Tawagin mo nga si Al. Hindi ko lang din po sure ha. Dali ka dito. Check ko lang. Baka mali po ako. Baka mali ka, Opo, mali ka. baka po ako. Oo. Sobrang Eh, mahal check yun. ko. No? Ayun Yung po. siguro, yung mga 90,000 isang taon, yung talagang Baka dalawang taon po super, yun, no? super cards na yan. Yung mga 10 milyon. Pero inform ko po rin sa inyo Pero, kung anong totoo. hindi, malamang yan. Kung pangalawang taon mo to, Oo. siguro yung huling insurance mo to, nasa mga 20 plus yan, 25,000. O, ngayon, pagkatapos niyan, sa amin ka na ngayon kukuha ng insurance, Okay lang Bethel Insurance. Opo. Ipapa-comprehensive ko pa rin yan, kahit yan ay nalubog na sa baha. Okay po. Ha? Papasukin natin yan sa comprehensive insurance, kahit lubog na sa baha yan. Okay, Kuya Okay Romy? po, okay. O, sige, yun muna. Meron pang isang lubog sa baha. Gusto ko ring ma-interview. Ito po, mga kapatid. Mga kapatid, ito yung Hyundai Accent naman na lubog din sa baha. Kaso habang ini-interview ko si Kuya Romy, doon sa kanyang Mitsubishi Expander na lubog sa baha, hindi na yata ako nahintay nung may-ari nito, hindi ko pa siya nakilala. Hindi na ho, nasaan? Pabalik na. O yun, pabalik na raw yung may-ari. Akala ko nawala na. Hintayin po natin yung may-ari nito, pabalik na raw po at malaman natin kung bakit nalusong sa baha itong kanyang Hyundai Accent na diesel engine, CRDI. Nilusong din to sa baha, kaya tingnan nyo, napakadumi. Ano bang ginawa dito? Transmission po. Transmission. Palit ng clutch lining. Clutch lining, kinalawang din ba? Yung ano po, may mga tagas na. Wala nang gear oil eh. Wala nang gear oil, grabe naman. Sige, labas mo na. Ang mga customers po namin ngayon, itong mga nabiktima po talaga ng baha. Kaya dapat yung Congress natin, gumawa na lang sila ng bagong batas ngayon. Yung baha funds. Lahat ng mga nababaha para bayaran nila. Para makabawi-bawi naman po tayo. Baka mamaya hindi na kayanin ng ibang mga kapatid natin na yung kanilang mga sasakyan na hindi na maipagawa pa. Hindi katulad nitong dalawang dinala dito, talaga willing silang ipayos itong kanilang mga sasakyan. Pero marami pong may sasakyan na wala naman talagang pampagawa. Lalong-lalo na kung mababaha. Kaya dapat talaga ang gobyerno gumawa sila ngayon ng batas. No, itong ating Congress, itong mga representative natin. Dahil nga buong Pilipinas naman ang binabaha, gumawa kayo ngayon ng batas ng baha funds na yung mga nababaha, makakakuha po sila
ng bayad galing sa gobyerno para ipaayos ang kanilang mga sasakyan. Yung wala silang magiging utang. Pag binaba yung makina, Kasabay ng transmission. kasabay na transmission. Kasi hindi umiikot yung pulley, yung torque converter hindi matatanggal. Oh, stack up na yung yung crankshaft, no, yung sigunyal. So hindi mo maihiwalay ngayon yung transmission kasi hindi natin maikot yung torque converter para matanggal siya. Kaya ito, ibababa ito ng kasama na yung transmission doon sa engine. Pabalik. Yun lang ang ikot. Yun. Wala na. Yun lang, hanggang dun lang. Ganun lang. Mga kapatid, sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi na po nakabalik yung may-ari po nito dito sa shop kasi nga po, pauwi na po talaga siya. Ngayon talagang bumuhos naman ang sobrang lakas ng ulan kanina kaya nagpasa siya na tumawag na lamang po sa akin sa telepono. At sa amin nga pong pag-uusap sa telepono, ibinahagi niya po sa akin kung ano ba talaga ang nangyari dito sa kanyang sasakyan. Naku mga kapatid, maaawa kayo dito sa sasakyan na to dahil ito'y nasa garahe lamang at inabot ng pagtaas ng tubig, baha doon sa kanilang lugar. At yun nga po, hindi na po nakasurvive itong sasakyan na ito. Ang mali lang doon, lumubog na sa baha, talagang lubog po itong hood na to, in-start pa niya, kaya lalong lumaki ang problema. Ito po, pakinggan nyo po at panoorin nyo po yung aking interview po dito po sa may-ari nito. Sa telepono lamang po kami nag-usap. Saan ka na baha, sir? Saan ka na baha? Bali sa bahay talaga yan, sir, dahil nasa work po kasi ako. Bali nasa grahe lang siya. Kabali kaso lang yung tubig biglang tumaas ay nasa work na ako. Na-stranded pa nga ako simula Bloomington. Naglakad ako hanggang Arpapa, hanggang 3rd Avenue. Yun ang nilakad ko, mga mga kanyaguro, 45 minutes. Dahil baha na nga po yung mga kalsada, walang nadaan. Para ang point ko lang sana, mahabol ko na hindi maabutan ng bahay itong ride dahil medyo mataas-taas pa kaysa sa kalsada. Kaso lang, nung pagdating ko, hanggang hita na po talaga yung tubig sa grahe. Okay. Tapos ang pang ko pa dahil yung tambutso, nakikita ko pa yung sa puwet ng tambutso, pero yung tubig po nasa kalagitnaan ng hood at saka yung sa baba. Nang sinubukan ko po na start, start naman nung papapantihin ko na sana, ay pagkakuha ko pala ng mga dahil pababa na po sir, palalim na. Oo. Parang yung hood na talaga niya, papuno na, kuha na siya. Lubog na talaga. Opo, lubog na po talaga siya sir. Parang lutang na nga siya sir dahil nga malalim talaga. Bali hanggang hanggang pusot na yung tubig. Sana hindi mo na lang in-start, no? Ayun nga po sir, ang pagkakamali ko. Oo. So mas grabe pala yung pagkakalubog nitong makina mo. Sabi nga sa akin dito ng mga kapitbahay ko, dapat hindi ko in-start. Sabi ko huli na ang pag ako dahil gusto ko naman sana na makakuha na pa para para makakuha po sana na mailikas ko sa dahil nga may kalsada kaming pataas. Dahil nga medyo makakakuha na doon ko sakali kaso lang pagbaba ko pa lang ng grahe namin dahil medyo pa slope kasi sir Oo. Yung papuntang kalsada yun na. Namatay na siya yung makina. Ay hindi ko na rin siya in-start nung huli. Marami pang madamage. Ang gagawin ko na dito, sir, since ito kasi lubog talaga sa tubig, ibababa ko ng makina nito sa transmission, sir. Bali, ng baklas po talaga. Immediate ang gagawin natin dito, pati mga compacts nito, mga ECU, kailangan na makalas din kagad kasi lubog pala to sa baha. So, ibig sabihin, sigurado lahat ito pinasok. Kailan ba to nalubog, sir? Bali nung Lunes lang po talaga siya, nung Lunes. Nung Lunes lang. Kaya nung Martes, hinahanap ko na agad yung kids mo. Dahil nga, di ba, balikwan mo ako, balipalo. Hinahanap ko na agad, tapos nag-message na agad ako doon sa yung page ng ng Martes na yun. Sige, sir. Hindi ko kasi pwedeng lagyan ng kuryente ito Lubog nga sa baha, delikado. Kaya ang gagawin dito, titiyuin muna natin lahat yung dapat patuyuin. Saka tayo magkakabit ng kuryente para ma-scan natin. Pero pag hindi talaga nag-appear na okay itong electricals nyo, yun ang isa sa malaking issue pa nito, sir. Bali, tatagal pa rin kaya yung makina niya, sir. Ayun, sa makina walang problema dahil overhaul naman yan, sir. Pero po yung mga yung mga computer box. Ang computer box, pag sira, dapat talaga palitan. Napo po. Oo. Dahil hindi naman na-under yan, sir, pag hindi mo papalitan. Sige, basta malalaman ko naman po at saka makikita nyo naman po kung anong panyan ko sa
Ang problema natin dito, dahil pati panel gauge mo, electronics na yan, yung mga electronics ang problema dito, yung lumubog. Opo, sir. Sige po, sir. Balikan na lang po. Okay po, balitaan ko po kagad kayo, sir, ha? Sana mga kapatid, matapos na itong pag-uulan na to at pagbabaha, ang problema dito, mga kapatid, ito ay habagat pa lang. Paano kung talagang matinding bagyo na? Katulad ng Ondoy ang dumating sa atin, kasabay ang habagat, naku po, napakalaking problema niyan. Kaya lagi po tayong mananalangin na sana hindi po tayo mapahamak sa ganitong klase ng mga unos, sa ganitong klase ng mga bagyo na dumarating po dito sa ating bansa. Maraming salamat, magandang hapon po sa inyong lahat.